Eto na, wala akong Bluetooth, sira na yung Bluetooth ko. Kaya hindi ko alam kung malinaw pero reaction video tayo. Tungkol doon sa mga babaingbing, nagrampa-rampa sa batha na mga naka-crop top at nagsayaw-sayaw pa sa kalsada. Guys, huwag tayong abusado. Binigyan tayo ng pagkakataon makapagtrabaho sa labas or makapag-day off, makapunta sa mga ganyang bagay. Pero sana limitahan din natin yung ating mga excitement at masyadong kasiyahan na wala naman na sa ayos. Kasi, ayan na nga, it's still Saudi Arabia kahit na open yan dyan, kahit na sabihin eh maraming Pilipino ang nandyan at bihira yung mga national na nandyan, still Saudi pa din yan. Kabilang pa din yan sa strictly prohibited na mga regulation dito sa kanilang bansa. Bakit nyo naman naisipan magganon-ganon doon? Bakit naman nasobrahan yung inyong kasiyahan? Okay na eh, nag-jeans kayo eh. Bakit naman nag-crop top pa? At bakit may pagsayaw-sayaw pa? Diyos ko naman. Sa inyo okay lang yan eh. Eh paano yung mga matitinong Pinay na nadamay? Like pag napapanood yan ng mga madam dito, damay pati yung mga Pilipinong kahit nga sumilip sa labas hindi makasilip. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Chinichika din yan ng mga madam na nakakakita. Tapos ina-upload nyo pa sa social media. So malamang puputaktihin talaga kayo at malamang maraming makakakita. Hindi lang yung mga nandyan, kundi pati yung mga nasa social media na din. At yun nga, may nag-post na pinatawag na sila kasi labag nga yun sa rules or sa batas dito sa Saudi. Eto sila. Ayan. Dress code for women in Saudi Arabia in public areas, street, malls, office, and public transport. Women are expected to dress modestly according to Islamic and cultural standards. Clothes should cover the shoulders, chest, and legs and avoid showing the stomach or back. A crop top, tank top, or short skirt is not permitted. Clothing should not be too tight or too transparent. And that's they are doing this. Yan, may nakita akong may nag-post na nito na parang pinapatawag na nga sila according nga dyan sa pinagagagawa nila. So, ayun lang. Alamin natin, nag-OWA naman tayo, di ba? Nagpidos naman tayo. Kahit pa paano, may idea tayo at nakikita nyo naman kung paano yung mga babae dito. Kahit nga ibang lahi na pumupunta dito, like yung mga galing sa Egypt, yung mga galing sa Dubai. Pag nandito sila, nag-aabaya sila, di ba kayo nag-o-observe pag bumabiyahe kayo, yung mga nakakasabay nyo, hindi naman lahat ng nakakasalamuhan nyo, Saudian lang. Iba't ibang nationality yung mga yan. Pero tingnan nyo naman kung paano sila ina-appropriate nila yung kanilang mga kasuotan sa lugar at sitwasyon dito. Like ako dati, may napansin ako, akala ko mga Arab, galing kaming deconnecting flight, galing Bahrain, papunta dito, papunta sa Dammam. Bahrain is open country. At yung mga kasabayan ko from Saudi, lahat sila nakaabaya. Pero nung sumakay kami sa eroplano, tinanggal nila yung mga abaya nila. Akala ko mga Arab sila. Kasi yung based din sa mga mukha nila. Pero ibang lahi pala sila. At nung tinanggal nila yung mga damit na abaya nila, nagulat ako. Mga nakapang sexy. So, ibig sabihin, ano sila, hindi sila Muslim or hindi sila belong dito sa Saudi. Like, okay sa kanila mag-show ng katawan or ng balat. So, ibig sabihin, hindi sila Saudian. Pero nung kasabayan ko sila pumila papasok ng eroplano, alam mo yung nakaabaya sila, naka-hijab sila, in fairness, kahit hindi sila Muslim.
nalaman ko na hindi sila Muslim or hindi sila Saudian kasi nung pagsakay ng eroplano, 'di ba, ilalagay yung mga luggages. So tinanggal nila yung mga abaya nila, nilagay nila sa mga bag nila. So gano'n dapat tayo. Wag wag natin kahit nga ako dito 'pag sinasabi ng matanda, mostly yung mga matatanda dito is mga strict yan sila. Pero 'pag tag-init ta's pupunta kami ng supermarket, 'pag sinabi niyang pupunta kami ng supermarket, sasabihin niya sa'kin 'pag malaki yung uniform ko, sasabihin niya, "Okey na yan, wag ka na mag-abaya, yung sa ulo na lang i-cover." Hindi ako pumapayag, nag-aabaya pa rin ako just to show respect para lang makampante sila. At kahit na sinasabi nilang mainit, wag ka na mag-abaya, nag-aabaya pa rin ako. Pero 'pag medyo masikip yung uniform ko, ayun ina-advice niya ako, "Mag-abaya ka dun." Gano'n siya. Pero 'pag malaki yung uniform ko, hindi na, okey lang sa kanila. Tapos kayo na nakakalabas, kayo na oo, nasa labas kayo, nakakalabas kayo, free kayong magsuot ng kahit na anong gusto niyo, pero sana naman isipin niyo, closed country pa rin 'to. Hindi ito kagaya ng Batha, oo, open diyan, pero Saudi pa rin 'yan. Hindi 'yan sakop ng Kuwait, hindi 'yan sakop ng Dubai, Saudi pa din 'yan. Like ginawa lang siyang parang mga Divisoria or parang Maynila just to make para lang may comfort place ang mga Pilipino na nasa Riyadh. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapakundangan na tayo sa kung ano yung mga gusto nating gawin. Kahit ang pag-video-video po sa labas kapag nandito ka sa loob ng Saudi is mahigpit po. Kasi hindi pwedeng maka-video tayo ng mga national, especially mga bata at mga babae. So, yun lang. Kahit nga ako, pag lumalabas kami, sinasabi sa akin ng matanda na, sige mag-video ka dyan, mag-picture ka dyan. Pero talagang sinasarili ko na mag-ingat kasi ayoko nga maka-video ng hindi pwede or yun, ayoko magkamali, ayokong ipahamak yung sarili ko. So, sana maging ano tayo, maging conscious tayo sa mga ginagawa natin. So, yun lang. Thank you for watching at be safe, guys. It's me, Jelina, your Shakalang Alipin ng Salapi dito sa Saudi Arabia. Bye!